nila, lahat ng pagsisip-sip ginagamit nila. So, ngayon, mga kababayan, okay? Based on that state information coming from 3 different snakes, which is araw ngayon, ay taon ngayon ng mga ahas, di ba? So, confirmed yung sinabi dun sa 3 yon. But syempre, hindi yan iuulat ng media. Unless, yan ay yung mga media na yan, kung nasabihan man sila, well, actually, baka walang tiwala sa kanila yung mga puting ahas. Baka sa atin lang may tiwala. But this information, okay, mga kababayan, ay kinuwento sa atin. Hindi ako nagkatang isip na all of a sudden lumabas ako dito, ay alam ko ganito, ganyan, ganyan. I have screenshots with this conversation, okay? Hindi lang natin pwedeng ilabas kasi mapapatay yung mga taong involved. Hayaan nyo nang ako na lang ang gurgurin nila dahil nasa luko naman lahat. May 3 assassins na napaikot-ikot dito sa California, di ba? Kala lang natatakot ako sa mga buwakan ng inang yan. Ngayon, ang eksena ngayon, mga kababayan, kaya ito si Inday Sara, si VP Inday, according to my source, may mga tumatawid na sa kabilang bakod na sumisip-sip na kay Inday. Kaya ako, ang prayer ko at ang advice ko, ang solicited advice kay Inday bilang isang mas matanda sa kanya, mas matanda ako sa kanya na this is just my wishful thinking na looking forward na kapag tinanghal na siyang queen, kasi nga, kaya ako bakit sinabing yung queen natin, dahil lumabas sa barahan natin kahapon, di ba? Kahapon o the other day, na talagang paulit-ulit yung queen. So anyway, I'm looking forward na kapag siya ay matanghaling queen, wag na siya mag-appoint ng mga politikong may bahid ng kawatan. Maybe mag-appoint siya ng mga taong galing din sa government sector or sa private sector na wala talagang bahid ng pangawat, walang record para matakot. Okay? Kasi para matakot at automatic ay magpapasad na siya ng gurgur na parusa. Tignan muna natin kung ano sinasabi ng ating baraha bago natin ituloy ngayon. Basahin natin ang baraha. Okay, 3 diamond. Okay? Dalawang ibig sabihin ito. 3 diamond. Ibig sabihin, katulad kagabi, pera ng bayan ay maibabalik galing sa 3 bugok ko, di ba? Nabigyan ng 3 bugok. Sino yung 3 bugok na yan? Si Lisa Tanas, si Bangag, at si Tambaluslos. So, yung pera ay isusuka nilang 3. Alright? So, yan yung barahan natin ngayon. Anyway, going back mga kababayan sa ating eksena. So, dahil nagsisip-sip yung mga politiko, I wish I can tell you more. Yung very sensitive kasi nararamdaman na nila Bangag ngayon. Nararamdaman nila yung power nyo. Even yung kausap ko, sabi sa akin, sabi niya, sana hindi masayang yung ngangabels mo. Gabi-gabi kita pinakikinggan. Kailan kikilos? Kami natatakot kami dahil tatargetin yung mga nagnegosyo. Sabi sa akin, hindi kami sa duwag eh. Sabi niya, the moment na mag-post kami, binabantayan kami, tatargetin yung mga negosyo namin. Although, sabi niya sa akin, ako naman nagbabayad ng tax, pero iba to ang gobyernong ito. Iba sila Bangag. Talagang gugurgurin ang negosyo mo. Kung di gugurgurin, agawin, or tatakutin ka. Yan mga kababayan, ang nangyayari ngayon. Okay? si Jul natawa sa 3 diamond, di ba? Alam nyo, walang mananalo sa hula ko. Okay? Lahat dito talo ang mga Bangag. Huwag kayong umasa na mananalo sa hula ni Maharlika ang mga Bangag. Laging panalo. Baraha ko to eh. Anyway, mga kapalangga. Okay? Okay. Ngayon, ano sabi dito? Yeah. So ngayon, ang eksena dito sa National Security Council na pagtanggal kay Inday Sara in connection kasi nakakarating na kila Bangag. Well, ang ingay kasi natin, 'di ba? Hindi naman tayo pwede mag-ingay. 'Di ba? Nakakarating na kila Bangag na mayroon talagang maninindigan. All right? And even the INC, 'di ba? Sabi ko pinipilit nilang hilutin 'yan na wag nang magkaroon ng ganung pagtitipon kasi hindi maganda sa part ng mga Bangag. Pero na ano tawag diyan? What do you call that?
sa chess. Sino bang magaling sa chess dito? Kumbaga na, parang na ano siya, na dumama. What is that word sa chess? Can you help me? Hindi ako maglalaro nun eh. Okay, see you in rally. Ngayon, yes, ang nangyari dito, checkmate. Thank you, Joselito Mesa. Na-checkmate. That's good, yan inisip kong word. So, na-checkmate sila kasi nga, nagdrama si Bangag, di ba? Nung ini-impeach, nung nag-file ng impeachment yung mga kaluwang grupo, yung mga pare, kay Inday, 1, 2, 3, now meron pang 4. Ang sabi ni Bangag dyan, kunyari, hindi ako sang-ayon na i-impeach nila si Sara. Yan ang kanilang playbook. Yan ang kanilang dramatization na papalabasin sa taong bayan na concerned talaga si Bangag at bait-baitan yung addictus na yan, yung addictus na, authenticated addictus dito sa Amerika. Anyway, di pa pala ako nakaprint ng bago yung may mukha niya. But anyway, papalabasin natin na yun na nga, na concerned na ayaw ko nang ini-impeach si Sara, Yun nga, na-checkmate siya ng INC. Kaya ang sabi ng INC, okay, sige, suportahan natin ang panawagan ni Bangag. Okay? Hindi ako lang nagsabi ng Bangag, hindi sinabi ng INC. Ni Bongbong Marcos, also known as Bangag. Alright? Kaya kami ay mananawagan sa taong bayan na yes, wag nating suportahan yung mga gustong i-impeach si Inday Sara, sa halip ay tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Pero ang yung ating mga palanggang INC, actually, ang dadami talagang nagme-message sa atin na talagang sa kanilang mga pagsamba, mga pagtitipon, ay sinusuportahan nila si Inday Sara. Ngayon, ang pinapalabas ni Bangag, ito another sabi ng ating puting as. Pinapakalat daw, pwede ba i-ano nyo to? I-verify nyo to. Pinapakalat daw ni Bangag Jr. na hindi daw gagawin sa kanya ni Ka Eduardo yung ganong suporta kay Sara. Kasi bata pa daw sila, I don't know how true, yun daw ang binibida ni Bangag Jr. na parang during teenage time, magkaibigan na raw sila ni Ka Eduardo. So hindi daw gagawin niya ng INC sa kanya yung pag-support kay Inday Sara. Yun ang drama niya. Pero taliwas, di ba, sa January 13, sa liwasang Bonifacio, okay? Okay. Sabi ni Nenita Villanueva, yes, Marika, by the way things are running in our government, it's time taong bayan must move as one to remove them. Like what happened to his father, a family of money, greedy people. Exactly, mga kababayan. Yun nga, yung mga negosyante. At tapusin ko muna yung pagiging magkaibigan nila. So yun ang binibida ni Bangag. Sinasabi niya na ganun sila ng INC head na si Ka Eduardo. I don't know about it. May alam ba kayo? So, yan ang kinakalat nila. Pero, iba po noon, iba ngayon, sabi ni teens. Exactly. So ngayon, yan yung nangyayari ngayon. At natataranta sila talaga. Kaya nakikipag-usap si Bangag sa iba't ibang mga leaders kung sinong tatanggap sa kanila. Pero yung information doon sa certain ambassador na yon, kasi pag binigyan natin siya ng gender, alam nyo na kung sino yon. Alright? Huwag na muna natin siya bigyan ng gender. So confirmed yun coming from our puting ahas. Kasi sukang-suka na ang business sector sa kanila. Alam mo, even itong mga dilawan na ito, ayaw lang nila kasing hindi lang nila kayang tanggapin na pag nawala si Bangag ay another Duterte ang mamumuno. There are selfish, self-serving people. Why? Kahit sana ayaw mo kay Sara Duterte, kung sobra na ang ginagawa ng presidenteng Bangag, 'di ba? Aayon ka sa tama katulad ng mga pare. Kaya nga 'di ba, ulitin natin, ang binabato kay Inday, it's only 150 million pesos about the confidential fund. Pero ang confidential fund ni Bangag, eto bibigyan ko na kayo ng patikim. Ikabwa ka ng inakang Marcos Jr. ka at Lisa Tanas. Ha? Nagbigay kayo ng 400 million according to my source. Dito sa taong ito, sa susunod natin ito pangalanan, 400 million na nasa likod ng what do you call it? We give the world our best, parang gano'n. Ano 'yon?
Yung we give the world our best. Okay? At dito sa Department of Tourism, remember that? Yung Love the Philippines, yan may issue pa yan. Inaantay lang natin ng isa natin puting as. Nagbigay kayo ng 400 million sa taong ito. 400 million na hindi naman ganun kalaki, okay, ang ginastos. Huwag na natin muna pangalanan yan, alright? Pero just want to compare yung 400M, mga palangga, 400M kumpara sa 150 million. Okay? Kumpara sa 150 million na binabato kayo. Ang hirap kasi sa inyo, dito sa mga, well, I'm just talking to mga dilawan na politiko, but good thing, may mga dilawan na ngayon, kumbaga dilawan aligned commentators na nagsasalita na sila na hindi tama yung AKAP, AX, tupad, yung pagtanggal ng PhilHealth budget, yung 90 billion, what do you call it, and program funds ng PhilHealth and everything, nagsasalta na sila. Pero yung iba ayaw pa magsalita, katulad ni Maria Ressa, di ba? Na dating talagang hardcore yan, na yung grappler na yan. Pero kasi dahil may kaso siyang inaharap, okay, kaya hindi siya makapagsalita. Nakatali, naka-scotch tape yung bunganga niya dahil the moment na buksan niya yung bunganga niya, yari siya kay Lisa Tanas. Yan yon mga kababayan. Ngayon, palangga, so, ang problema sa inyo, sa mga palangga ko, mga dilawan, ever since hindi ko kayo inaaway, alam nyo? Ang inaaway ko lang mga politiko na bumaliktad na, nalilunok na yung kanilang mga suka, katulad ni Kiko, na ipapahukay si Marcos Sr. and everything, and now, ganun na sila. And ibig sabihin ng mga yan, mga self-serving people yan, or politicians, wala silang prinsipyo, wala silang dignidad. Kasi kung ako magsasabi na ipapahukay kita, tapos ngayon, ang paniwala ko, itong taong ito ay bangag, magnanakaw, ganito, ganyan. Tapos makikipag elbow to elbow ko. Hindi nyo makikita sa akin yan, mga kababayan. Hindi nyo makikita. The moment ito si Marcos, may mga nagpapakalat na ako sa TikTok daw, nakikita nila. Hindi ako masyado active sa TikTok kasi hindi ko na kaya, ang daming mga platform. Ay, wala akong admin, ako lang. Nakesyo ako daw, babaliktad na kay bangag. Never. Over my sexy, gorgeous body, darling. Hindi ako babaliktad. At never akong bumaliktad dahil ang laban natin dito ay para sa katotohanan. Kahit pa 4 na kaso ang kinaso nila sa akin, they spend people's money para harasin ako, to shut me up, para itigil yung bunganga ko. Kasi nga naman, kapag yun ang purpose noon. Oh, ito pa, nakausap ko itong isa sa mga putingas. So yung kaso talaga nila, ang in-expect pala nila, ni Lisa Tanas, dun sa mga sa kaso na final nila sa akin, the moment na pag-file nila ako ng kaso, titigil na raw ako. Kasi matatakot na yan, wala namang pera yan, yung maharlika na yan. Yun ang kanilang anticipation. Yun kanilang in-expect noon na end result nila. Diba? Remember, ang mga pinakalat ng mga ensimada na nakasama sa payroll ng gobyerno, na pera ninyo ang bayad na, oh, Maharlika, nagtatago sa Mexico. Maharlika, magbabayad ng $2 million as danyos, chuchu-chuchu. Ano nangyari? First case, dismissed with prejudice. You know, kaya ngayon, dahil nakikita nila na hindi tumitigil tong bunganga ng babaeng to. Pangalawang case, din Mel Robles, 'di ba? Nagyabang pa na nag-hire ng lawyer, na ang lawyer niya is yung lawyer ni Johnny Depp, mga ganyan. Din si Saldico. Hindi ba kayo, even you are dilawan, tanga ka lang ba talaga na nasa Pilipinas sila, gagastos sila ng pera dito, civil case kasi yun palangga, kaya nakaka-penetrate sila dito. Pag criminal case, hindi. Gumagastos sila ng pera nila. Itong mga designers na nag-file sa akin sa kaso, mga scammer at dating ng dugyot, saan sila kukuha ng pera? At meron din tayong, meron akong ebidensya niyan, na yung isa dyan, sa scammer na yan, although, isa dyan ay talagang broad daylight, pinagsasabi niya sa kanyang mga kilala, kaibigan, sa artista man o sa ibang politiko o designers na, tutulungan ako ni Lisa Marcos. Nilam, siya sa gagastos lahat. Basta pipirma lang ako. May lawyer ako sa Pilipinas, may lawyer ako sa Amerika. See that? Tanga ka ba
na kaya nila ako kinakasuhan para gusto nilang tahiin ang bunganga ko. Tanga ka ba na hindi sila umubra, 3 kaso, 4 na kaso na wala, last resort ay assassins. At nakasama yan lahat sa kaso ko, yung mga pinagsasabi ko. Assassins, papatayin ako. Dahil dito sa mga impormasyon natin, mga kababayan. Alright? So now, ano ang mga, recently, merong, pasabog itong si Mayor Magalong ng Baguio. Matapang din. Ano ang sabi? 777. Ibig sabihin ng 77 is 7 million. Kapag sumama ka sa korte ni Tambaluslos, bibigyan ka ng 3 7. 7 sa AIX, 7 million sa tupad, 7 sa AKAP. 7 times 3 is 21, sabi nga niya. So tuwing sasama ka sa sorte as congressman o kung sino ka man, mayor, whatever, whoever, bibigyan ka ng 7 times 3, 21 million. Ang explanation nga ni Mayor Magalong, kung 4 ka beses sasama, that's 21 times 4 is 84 million. Ganon po nila balahurain ang pera ninyo. Kaya yung mga kritiko like me, like you guys na vloggers, ang gusto nilang gawin ay ipagurgur kayo. Ulit-ulitin ko to kasi nakakalimutan yung mga dilawan, ha? Aray ko, parang may pumitik. Pumitik yung baril. Anyway, mukhang gusto akong gurgurin, ha? Anyway, mali yung positioning ng ano ko. Okay, teka lang, dali. Kasasayaw muna ako. Alright, so ngayon, mga palangga, nakalimutan nyo ba? Paulit-ulit na lang ba na si Percy Lapid ang una-unang pumiyok na si Marcos at Araneta ay sangkot sa smuggling? Nahuli na nga ako eh. Ako na nga yung huling nag-expose nan. Kung meron ng unang nag-expose yan, ayan si Percy Lapid. Ulit-ulitin ko, bakit tahimik yan si Ontiveros? Ontiveros, ikaw ang tumulong sa pamilya ni Percy Lapid na magkaroon ng asylum visa. I'm telling you, 16 or 17 family ni the late Percy Lapid na nandito sa Amerika kasi natatakot sila na balikan sila ng gobyerno ni Bangag. Hindi si I cannot just tell the palangga yung ating resource person source, okay? Natakot itong pamilya ni Percy Lapid na manirahan sa Pilipinas kasi according to my source, alam nila na gobyerno ni Marcos ang nagpagurgur sa kanila. Kung hindi si Marcos ang nagpagurgur, ang gobyerno ni Marcos sa kay Percy Lapid, hindi ba dapat sasabihin nila, hindi ma-approve yun ng asylum visa at hindi sana tinulungan ni Risa Ontiveros yun? No, we're good here in the Philippines because of Marcos administration. You're okay. Suportado kayo ng gobyerno. Ito. Meron kayong bodyguard or ganitong mga programa. Wala. Kaya po nandito ang pamilya. Walang makapagsinungaling yan dahil yung source ko dyan, kamag-anak mismo ni Percy Lapid. O, dami nyo naman pong kamag-anak. So, hindi nyo yan hindi nyo yan madidetect kung sino. Ngayon, yan yon kasi the ultimate solution now ni Bangag, kung hindi magpapabayad, gurgur or kaso. Sa panahon ngayon, gurgur or kaso. May eto vlogger mismo to, na nasa ni Bangag. Pero parang umalis na yata. The last time na nagsabi siya. Ano ang sabi sa akin ng vlogger na ito? Ensimada to. Miss Marlica, I'm sorry, ganito, ganyan. May mga nagsasorry sa akin, pasensya na po kayo, dati ganito, minura ko kayo. That's fine. Umalis. Yung una, hindi naman siya ganun ka talagang nag-against pa siya nung una. Tapos nalaman niya, actually alam niya to yung kakasuhan, yung mga vloggers, at yung resolution na nilabas ng Huwad Committee. Alam niya na to eh. Alam ko ano nangyari. Ang sabi niya, I don't have a choice, Miss Maharlika. Kailangan kong sundin ang Black Ops PR ni Lisa Marcos ng Bangag. Iba-iba ang PR niyan. Iba ang may hawak sa Office of the President, ibang hawak kay Tambaluslos. Andyan si Calvo na kay Tambaluslos, yung dating nakisakay lang sa akin yan noon na wala namang yun si Calvo, di ba? Okay? Ngayon, ang ginawa nitong dating itong ensimada na ito, anong ginawa niya? Miss Marlica, wala akong choice. Pag hindi ako sumunod sa kanila, it's either magugurgur ako
or kakasuhan ako. Kaya naiintindihan ko yung ibang mga bangag vloggers. Hindi naman sila nasasaktan pag sinabi ko. Ang ibang bangag vloggers na patuloy na nagrarant at pumupuri kay bangag. Anong kapuri-puri kay bangag? Walang kapuri-puri dyan. Walang tangible infra projects. Alam nyo na yan, 5,500 contour. But again, ito yung ginagawa po nila. Pag hindi ka sumunod sa kanila, like vloggers, kakasuhan ka, umanda ka, gugurgurin ka. Kaya kayo mga vloggers, mag-ingat kayo. Then, kapag may negosyo ka, sisilipin ang taxes mo, bawat sentimo, sisilipin and everything, bibigyan ka ng grounds for whatever, pagbayaran ka, pagpe-penalty ka, or tatanggalin yung negosyo mo, or gagawa sila ng paraan para makuha yung business mo. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Okay?